Ayun no, ito naman yung nightlife dito sa Boracay. Time check ko tayo, it's 11:21. Hindi ko alam kung dahil nga talaga hindi na siya dry season, na siya, wet season na ho siya since May, June, no? So June ho tayo ngayon, first week of June 2024. So kung i-compare ko ho siya sa setup or sa scenario nitong nung February. So yon, dry season. So mas maraming tao, maraming mga napaparty-party, maraming mga nagdi-disco rito. Basta maraming mga naglalasingan, nag-aalakan dito sa area na to nung February. Pero itong lugar na to, i-compare ko pa rin siya still, no? Kaya tawag na ito, i-compare ko siya kay Bohol, Panglao, sa Alona Beach Resort, yung kanyang nightlife area. Although ako'y nakapunta ng Bohol, June. So June naman is siya, parang recommended season din siya para sa mga traveler and tourist na best place, best months to visit Bohol is month of isa kasama ang pasok ang June. So although wala akong ngayong Wikipedia kasi naiwan ko yung isang cellphone. So gamit ko itong isa kong cellphone na nagre-record ng footage. Kaya yun na lang, basta pagkaalala ko as far as I remember, June is pasok siya sa recommended season ng Bohol na dapat siyang bisitahin. So yan po yung nightlife ng Boracay. So makakompare po natin yan sa Bohol. Okay. Ito na yung hinahanap ko kanina wala pa na ako napadaan, mga alas 10:30. So time check tayo ulit, it's 11:23. Ang bango ng sisig. Ayan grabe, napaka-chaotic. Napakadaming tao. Oo. Napaka-vibrant ng Boracay paggabi. Daming tao. Vibrant, di ba yung makukulay, daming mga tao, daming mga samot-saring mga beer house, alakan, restaurants. Sa Bohol naman, sa Panglao, Alona Beach Resort, mga alas 12, alauna, yun na yung time din na medyo wala na masyadong tao rito. Wala na masyadong tao sa lugar nila. Pero dito, ganong mga alas 12, kasi nung yung nakarating ako galing Iloilo, nakarating ako dito sa port, sa isla, alas 12:30. So wala na rin tao. So ibig sabihin, parang walang halos pinagkaiba. Pero syempre, pag dami ng tao, mas marami talaga ang Boracay. Millions ang dumarating dito na tourist, local and international. Diba? Kaya kadaming tao dito na area. Sa unahan pa tayo, lakad konti. Basta demo lang tayo kung saan pinaka-sentro ng Boracay Island talaga. Parating sa happenings, leisures, pleasures, nightlife. Tell me something, girl. Are you happy this morning? Or do you really know? But it's a matter no. Fight for our right to love it. So ang sikat para dito na inuman is Hipik tsaka yung Bamboo Bungalow. Talagang dinudumog talaga, binabaha ng mga manginginom. Just to hurt you, most of it just ain't true, and anyone show you much of when I love you, baby. Yan, Mandarin Nest. Yero Jollibee. Marami pa nang inasal dito, no? Check natin.
Dito pa sa lugar, meron pala itong 24/7 na nagbubukas na kainan, yung Andox. No, so nakalabas na tayo doon sa may ano, Jollibee. Lakad natin na konti rito sa unahan na. Boracay Uptown. Okay. Halo mango. Shawarma. Mexican beef. Ayan, no? Medyo napalayo na tayo sa D-Mall. Lumagpasa tayo doon sa may ano, pinakasentro ng D-Mall. Pero syempre, lalagalag lang din naman tayo. Sightseeing sa lugar. Masaya dito, oh. Disco. So, itong ano, Boracay, isa na siya, no. Napaka pang ano siya, pang masa or para sa lahat siya. Applicable lugar siya for all ages, for all walks of life, for all culture and styles. Ibig sabihin, pwede sa mga manginginom, pwede sa pamilya, magtropa, magkakamag-anak, lahat-lahat, no. Mga irog, ganun. So, pwede dito lahat, kasi mga may inuman, may diskuhan, may walwalan. So, galing, no? Blessings to sa Pilipinas na mayroong ganitong kagandang resort, isla sa bansa ng Pilipinas. Kung saan, ano na, kumbaga, given na ho talaga sa atin. Napakaswerte natin kasi hindi natin kailangan pang lumayo, magpunta abroad, di ba? Para ma-experience tong lugar to kasi sariling atin na talaga siya. Unlike sa ibang mga lahi, di ba? For example, mga taga, yun na nga, mga international tourists, di ba? Kailangan lang pumunta rito para tawag nito, ma-experience yung napakagandang biyaya ng may likha 7,000 ang ginawa sa isang Boracay dun na napakagandang ginawa. So dito pala tayo nag-stay dati. Ito yung ano, tinuluyan natin na hotel na libre ang breakfast. So pwede pala siya walk-in. Akala ko kasi dati ano siya, exclusive lang siya for mga guests, ang kailang breakfast buffet. So pwede pala walk-in. So 850 pesos. Sobrang sarap nung ano, almusal dito. The best, panalo. Kaya babalik-balikan talaga pag nagkataon. So ito, dito ulit tayo sa Boracay, babalikan ko talaga at kakain ulit ako dito. Sarap eh. So yun, oh, ganda. Sarap yan. Highly recommended. Natry ko man na may ibang breakfast dito, pero iba dyan. KFC, yun lang, no? I love KFC Boracay. Daming hinan dito. 8 or 7. Mang Inasal, so far 2 pa rin nakita ko rito. KFC 2 na. Jollibee, parang marami-rami, 3. Tama ba? Okay. Sila siguro, okay na tayo dito. O ano, rekta pa, diretso pa tayo hanggang meron pa tayo makikita ano, mga nagkikislapang mga ilaw. Mga flickering lamp lights. Ayun, full in line. Ibig sabihin, punuan. Ayun, so station 2 pa rin para to dito. Malayo pa pala yung station 3 talaga. So ibig sabihin, ganun kalawak, no? Kalapad at kalaki itong si station 2. Ito yung pinaka focal point of nightlife. Pinaka center, pinaka gitna. Ito yung pinaka
katawan, no? The center of the Boracay nightlifes and pleasures and leisures. Ayun, no? Party talaga, pang party dito. Ito naman, Mandarin Bay Resort and Spa. Ayan, so dito na area, wala na masyadong nightlife dito. Medyo ano na, slow down na. Meron pa rin pa pala doon, no, sa unahan. Nigi Nigi Nonos Nonos Beach Resort and Sports Bar, quality food. Yan, dito medyo ano dito, no, medyo chill lang. Medyo mga oldies yung andito. Yan na, so medyo malayo-layo na yung nilahad natin dito. Nasa ano na tayo, Station 3. Pero, ayaw ko, Station 3 ba to dito? Pero, maaaring malapit na, no, kung hindi pa man. Okay na tayo. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Ano ko na to, kakat ko na tong video. And maraming salamat sa pagsama. Sana nagustuhan.